سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wassalamu ala man ittabi'al huda, kapayapaan para sa mga yaong tunay na sumusunod sa tamang landas. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Ang paksa po natin ngayon ay hinggil sa tinatawag na tauhid, ang bukod tanging paniniwala sa nag-iisang tagapaglikha. Ang Allah, siya lamang ang karapat-dapat at may karapatang sambahin. Sa paniniwalang Islam, may kadahilanan kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nang ibig sabihin ay hindi ko nilikha ang mga jin. Ito'y isinalin sa wikang Tagalog ng mga engkanto at gayon din ang mga tao, maliban sa kadahilanang bukod tanging pagsamba lamang sa akin. Kapag hindi iniayon ng isang tao ang kanyang sarili sa kadahilanan ng pagkakalikha sa kanya, ay hindi niya matatahak ang tinatawag na tagumpay, ang tinatawag na mabiyayang pamumuhay at ang kanyang patutunguhan na paraiso o walang hanggang pagmamaliw sa kabilang buhay. At bukod dito, pagkatapos siya tayong likhain, ay hindi hinayaan ng Allah na wala tayong tamang kaparaanan ng pamumuhay. Kaakibat ng pagkakalikha sa atin ay ibinabarin ang gabay, isang makalangit na kaparaanan ng pamumuhay na kung saan sinabi ng Allah, Inna ad-dina indallahil Islam. Katotohanan, ang relihiyon, ang ugat ng salitang ito ay sa wikang Arabic na tinatawag na din. Katotohanan, ang kaparaanan ng pamumuhay na nagmula sa Allah ay Islam. Ito'y nangangahulugan ng dalisay na pagsamba at pagsunod sa kanyang kautusan. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا At ang inyong Rab na tagapaglikha, meaning ang Allah, ay itinalaga niya na wala kayong sasambahin kundi siya lamang na bukod tangi. Kaya lahat ng mga propeta, simula pa kay Adam hanggang sa kahuli-hulihang propeta na si Propeta Muhammad, alayhimus salatu wassalam, na ang bilang nila ay umabot ng 124,000 prophets and messengers, lahat sila ay nag-utos lamang o ang kanilang dilang katuruan ay bukod tanging nababatay lamang sa dalisay na pagsamba. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. At hindi kami nagpadala, sinabi ng Allah, ng sinumang sugo na nauna sa iyo o Muhammad, kundi ipinahayag namin sa kanya, La ilaha illa ana. Meaning, walang sino man ang karapat-dapat at bukod tangi na dapat sambahin kundi ako, kundi ang Allah na kung kaya dalisay na ako ay inyong sambahin. Lahat ng mga propeta sa bawat sambayanan, at sinabi rin ng Allah, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. katotohanan sa bawat sambayanan
ay nagpadala kami ng sugo na kung saan isinasaad, dalisay na sambahin ang Allah at iwasan ang lahat ng maling uri ng sinasamba. Pagkatapos, ang ilan sa kanila ay pinatnubayan ng Allah, meaning ang sinumang naging totoo na narinig ang katotohanan, nilayo nila ang dalisay sa kanilang puso o di kaya kalooban na kung kaya sila ay ginabayan ng Allah at naging makatarungan naman ang pagkakaligaw sa iba sapagkat nilayo nila ang pagtanggi at pagmamataas. Na kung kaya maglakbay ka sa ibabaw ng kalupaan at saksihan mo kung ano ang naging wakas ng mga yaong tumanggi sa katotohanan. Itong dalisay na pagsambang ito, kapag ito ay nababago, ibinabalik itong muli ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kada henerasyon, ang Allah ay nagpapadala ng sugo at nagpapahayag ng kaparaanan ng pamumuhay, meaning nagpapadala ng revelasyon na isang aklat upang ito ang maging panuntunan ng kanilang pamumuhay. Ito'y aklat ng buhay na kung saan nakapaloob doon ang lahat ng mga bagay, ang lahat ng kakailanganin ng isang nilikha na angkop sa lahat ng larangan ng kanyang pamumuhay. At ito'y nababatay sa dalisay na pagsamba. Kaya kapag ang tao ay lumabas na sa dalisay na pagsamba, sa kasunod na henerasyon, ibabalik muli ang tunay na katuruan na nababatay sa dalisay na pagsamba, na kung kaya halimbawa para maunawaan natin, nung kapanahunan ni Propeta Ibrahim, merong panuntunan bilang kaparaanan ng pamumuhay na aklat at ito ay tinatawag na suhuf. Subalit nung namatay na si Ibrahim alayhisalam at lumipas na naman ang tinatawag na panibagong henerasyon hanggang sa napakialaman at nabago ang kanyang katuruan, na kung kaya sa kapanahunan ni Moses o ni Musa alayhisalam, ibinalik muli ang dalisay na pagsamba na ito ang pinakabuod ng katuruan ng lahat ng mga propeta. At mababakas pa rin natin sa pinangahawakan ng mga Hudyo at mga Kristiyano ang tinatawag na dalisay na pagsamba. Tulad halimbawa sa Lumang Tipan, ang pinakapangunahing utos sa 10 utos na kanilang pinaniniwalaan, thou shalt not worship other than God alone. Nang ibig sabihin, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa nag-iisang tunay at Diyos ang nag-iisang tagapaglikha. Sapagkat dito nakasalalay ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Maging sa kapanahunan ni Jesus sa aming paniniwala, kaya siya ipinadala sapagkat napakialaman ang tunay na turo ni Moses na ito'y nababatay sa dalisay na pagsamba at ibinalik ito at mababakas pa rin natin ang kanyang katuruan. Halimbawa, kapag pinag-aralan natin ang Juan 17:3 na kung saan nakabatay ang kaligtasan o tinatawag na dalisay na pagsamba, sinasabing at ito ang buhay na walang hanggan, na makilala kanila na iisang Diyos na tunay at si Jesus bagay iyong isinugo. Ang paniniwala lamang ng mga Muslim merong nakialam sa tunay na turo na Jesus, kaya naman ipinadala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kada henerasyon, hindi hinahayaan ng Allah na walang tatahakin na tamang kaparaanan ng pamumuhay. Kaya kapag nabago ang katuruan ng naunang propeta, sa kasunod na henerasyon, ibabalik ito sa pamagitan ng pagkakapahayag ng aklat. Kaya nung nabago ang katuruan ni Ibrahim alayhisalam, ibinalik ito sa ganap na kaanyuan nung kapanahunan ni Moses at ipinahayag sa kanya ang Taurat. At nung siya ay lumipas o lumisan na rin dito sa daigdig, muli itong ibinalik nung ito ay nawala na sa orihinal na kaanyuan sa pamagitan naman ng pagkakapahayag ng As-Sabur o tinatawag nating Psalms of David noong kapanahunan ni Propeta David. Hanggang sa dumating sa kapanahunan ni Jesus na ang turo ni Jesus ay ganito, Shami Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Si Jesus ay sumagot, ang pinakapangunahing utos o ang pangulong utos
ay dinggin mo Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Na siya'y ibigin mo ang iyong Panginoon na iyong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong kaisipan mo, at ng buong lakas mo. Ito ang pinakapangunahing utos. Kaya ibinalik lamang ito sa pamagitan ng pagkakapahayag kay Jesus ng tinatawag na Ebanghelyo. Ang ibig sabihin ng dalisay na pagsamba, bukod tanging para lamang sa nag-iisang tagapaglikha ang pagsamba, kung sino yung lumikha sa ating lahat, kung sino yung nagpadala ng mga propeta at sugo, kung sino yung pinagmulan nating lahat, kung sino ang nagmamay-ari sa atin, siya lamang ang karapat-dapat at may karapatang sambahin. Kapag sinabi nating tayo ay dalisay na naniniwala sa nag-iisang tagapaglikha, hindi tayo dapat maniwala sa mga pamahiin o tinatawag nating mga superstitious belief. At wala rin dapat na pagsunod sa maling katuruan sapagkat walang pagsunod sa mga sumusuway sa Allah. Kapag dalisay na pagsamba, kabilang din sa kahulugan, walang paniniwala sa magic, walang paniniwala sa agimat, walang paniniwala sa horoscope, guhit ng palad, golden Buddha, ponsu, panghuhula at iba pa. Wala ring pagsamba sa mga idolo o mga rebulto, gawa man sa ginto, pilak, bato o kahoy. Walang pagsamba sa mga propeta o sa tinatawag na mga sugo, sa mga anghel o tinatawag na mga santo o sinumang dilikha bilang pagturing sa kanila na intercessor, tagapamagitan o tinatawag na intermediary. Hindi natin pwedeng gamiting tagapamagitan ang mga kagalang-galang at ang mga dakilang propetang ito. May mga tao na hindi sumasamba kay Jesus na ang kanilang pinaniniwalaan o ang tinatawag nila o ang tawag nila sa kanilang mga sarili ay Kristiyano at ang turing nila kay Jesus ay isang propeta, subalit ang isang sukdulang kasamaan sa paningin ng Allah ay sinasabi nila ang lahat ng aming mga gawa at ang lahat ng aming panalangin ay ipinapadaan namin kay Jesus na aming tagapagligtas. Isa rin sa kahulugan ng dalisay na pagsamba, walang dualismo, na ang ibig sabihin, walang Diyos ng kabutihan o walang Diyos ng kasamaan. Bukod tanging ang Allah lamang ang siyang nagpapanukala ng lahat. Lahat ay pinahintulutan niya na mangyari batay sa kung ano ang ginawa o bunga ng ginawa ng tao. Walang Santissima Trinidad kapag sinabi nating dalisay na pagsamba o walang Diyos na nagkatawang tao o naging isang nilikha. Wala ring pagsamba sa mga kalikasan na tulad halimbawa yung galaw ng bituin o pagsamba sa araw o pagsamba sa buwan. Wala ring pagsamba sa mga engkanto o pag-aalay sa mga altar bilang pag-aalay sa mga demonyo o sa mga satanas. O kaya merong mga taong nakaapak ng mga hindi nakikita ng mga nilikha, ang ginagawa nila ay nagdadala sila ng mga pagkain sa lugar na kung saan nakatapak ng hindi nakikita bilang pag-aalay sa tinatawag na engkanto. Walang pagsamba sa mga patay, sa pakahulugan na nagpupunta sa mga libingan at nananalangin sa mga patay, gayong ang katotohanan, ang pinakadakilang handog ay ang panalangin ng mga buhay sa mga patay. Wala ring pagsamba sa mga elemento na tulad ng apoy, hangin, tubig at iba pa. Kaya dito, nililinaw ng Allah ang kahulugan ng dalisay na pagsamba. Dahil sa nawala na bilang pangkalahatan ang mga nag-aangking tagasunod ng kagalang-galang na propeta, sa kadahilan na ganitong sukdulang kasamaan sa paningin ng Allah, ipinadala ang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ibalik tayo sa kahulugan ng dalisay na pagsamba. Kasi ang sabi ng Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Katotohanan ng Allah ay hindi niya pinatatawad ang kasalanan na pagtatambal, ang pagsamba sa iba, ang paniniwala sa pamahiin, ang paggamit sa mga kagalang-galang na mga propeta bilang intercessor o tagapamagitan, ang tinatawag na paggamit ng tatlong persona o ang pangumpisan o ang paniniwala sa mga pamahiin. Ang lahat ng ito ay puros sukdulang kasamaan sa paningin ng Allah na ang sinumang makagawa nito ay hindi patatawarin ng Allah. Subalit patatawarin niya ang anumang kasalanan maliban dito at ang sinumang nagkasala o naglagay ng katambal sa pagsamba sa Allah ay naligaw ng pagkalayo-layo mula sa katotohanan. Sa isang talata ng banal na Quran na ito'y makikita natin o matatagpuan natin sa 5 kabanata. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Katotohanan, ang sinumang naglagay ng katambal sa pagsamba sa Allah, nagturing na ang Allah ay merong tagapamagitan mula sa mga propeta, naniwala sa mga pamahiin, sa mga magic, naniwala sa tatlong persona, sumamba sa mga rebulto, o nangumpisal sa mga pare, ang lahat ng ito ay sukdulang kasamaan sa Allah. Ito'y tinatawag na pagtatambal. At ang sinumang nakagawa ng pagtatambal sa pagsamba sa Allah, ipagbabawal sa kanya ang paraiso at ang kanyang magiging hantungan ay impyernong apoy. Sa mga katulad nila ng mga zalimun, na mga sumamba sa iba bukod sa Allah at gumawa ng mga sukdulang kasamaan, wala silang makatutulong na sino paman kapag sila ay nasa impyernong apoy na magpakailanman. Kaya dito, nililinaw ng Allah na ang lahat ng mga propeta, ang kanilang katuruan ay dalisay na pagsamba at pag-iwas sa lahat ng maling uri ng sinasamba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagwika na kung saan sinabi ng isa sa kanyang kasamahan na si Anas radhiyallahu an na ang sugo ng Allah ay nagsabi, ng Allah na kataas-taasan ay nagsabi, "O anak ni Adam, kung ikaw ay dudulog sa akin na ang kasalanan ay kasing laki ng sandaigdigan o kasing rami ng isang daigdigan at ikaw ay nangatuwiran na wala kang dapat sambahin kundi ako, dadaling ko sa iyo ang kapatawaran na kasing laki rin ng isang daigdigan." Ang sinumang dalisay na naniwala at sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng kanyang kapatawaran o ang lahat ng kanyang kasalanan ay patatawarin ng Allah. Kaya itong tinatawag nating La ilaha illallah. Ang sinumang nagsabi ng La ilaha illallah, walang sinuman ang bukod tangi na karapat-dapat at may karapatang sambahin, kundi ang siyang lumikha sa ating lahat, ang nagmamay-ari ng ating buhay, ang pinagmulan nating lahat. Kapag ito ay atin nilayon o ating nilayon ng dalisay sa ating mga sarili, ipagkakaloob sa atin ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya kahit na ang tao, ang kanyang kabutihan ay kasing liit lamang ng alikabok, subalit siya ay naniwala na walang sinuman ang bukod tangi at karapat-dapat sambahin kundi ang tunay na Diyos na nag-iisang tagapaglikha, lalabas siya ng impyernong apoy at makapapasok siya sa tinatawag na paraiso o buhay na walang hanggan. Kahit anong kapanahunan ni Musa alayhi salam, na kung saan sinabi niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na ituro sa kanya ang mga panalangin para maluwalhati niya at madakilaan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sinabi sa kanya ng Allah? Qul ya Musa la ilaha illallah. Sabihin mo, O Moses, walang sino man ang bukod tangi,
ang may karapatan at karapat dapat sambahin kundi ang Allah. Subalit sinabi ni Moses, O Allah, ito'y karaniwan na lamang sinasabi ng iyong mga alipin. Ano ang itinugon ng Allah sa kanya? O Musa, kung ang lahat ng 7 kalangitan at ang lahat ng nilalaman nito bukod sa akin, kasama ang 7 kalupaan, at ilagay mo ito sa kabilang timbangan, at sa kabilang timbangan naman ay ang La ilaha illallah, mas mabigat ang La ilaha illallah. Kaya dito nakasalalay ang ating buhay na walang hanggan. Ito ang dahilan kung bakit isinugo ang lahat ng mga propeta. Ito rin ang dahilan kung bakit may paraiso at impyernong apoy. Dito nakasalalay ang katuruan ng lahat ng mga propeta, yung tinatawag nating La ilaha illallah. Upang hindi magkamali ng pagsamba ang lahat ng mga nilikha at dalisay at mapanatili nila ang kanilang sarili sa tamang pagsamba, palaging ipinapahayag ng Allah kung ano ang kanyang katangian. Dahil nga sa ibinalik ang tunay na katuruan ng lahat ng mga propeta sa pamagitan ng pagkakapahayag ng banal na Quran, ibinalik din ng Allah upang mabatid ng lahat ng mga mananampalataya ang tamang kaparaanan ng pagsamba at ang mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa ganoon ay hindi magkamali ang sinumang nilikha na siya'y sasamba sa iba bukod sa Allah. Tulad halimbawa ng sinabi sa 25 kabanata ng banal na Quran na ang talata ay 58, وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ilagay mo, O Muhammad, ang iyong pagtitiwala sa isang walang hanggang buhay na hindi namamatay. Kaya dito malalaman natin, ang isa sa katangian ng Allah ay Al-Hayy, ang walang hanggang buhay, na ang lahat ng kahulugan ng salitang pagkabuhay ay nakapaloob dito. Ang Allah na siyang kataas-taasan, na punong-puno ng kapurian, sapat na ang Allah sa mga kasalanan ng kanyang mga alipin na nakababatid ng ganap ng lahat ng bagay. Kaya isa sa mga katangian ng Allah, ang walang hanggang buhay na kailanman ay hindi namamatay. Isa pa sa katangian ng Allah na kung saan sinabi rin sa 50 kabanata, ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. para hindi magkamali ng pagsamba, sapagat ang sinumang magkamali ng pagsamba at siya ay sumamba sa iba bukod sa Allah, pagkatapos siyang mabatid ang mga katangiang ito, siya mananatili sa impyernong apoy magpasawalang hanggan. At katotohanan, sabi ng Allah, nilikha namin ang mga kalangitan at kalupaan at ang anumang nasa pagitan ng mga ito sa loob ng 6 na araw. Nilikha ng Allah ang kalupaan o ang daigdig ng 2 araw, at panibagong 2 araw isinaayos ng Allah ang nasa ibabaw ng kalupaan, at panibagong 2 araw nilikha ng Allah ang mga kalangitan. Kaya nilikha ng Allah o nilikha namin, sabi ng Allah, ang mga kalangitan at kalupaan sa loob ng 6 na araw, at kailanman ay hindi siya nakaranas ng anumang kapaguran. Kaya nililinaw, ang mga Muslim ay pinatutunayan kung ano talaga ang mga nauna, kung ano talaga ang mga nasa unang banal na kasulatan. Kung merong nagsabi na nilikha ng Diyos ang mga kalangitan at kalupaan sa loob ng 6 na araw, yun ay pinaniniwalaan ng mga Muslim. Subalit, kapag sinabing sa 7 araw siya ay nagpahinga, kahit na hindi mo na gamitin pa ang Biblia at ang banal na Quran, alam ng sinumang tao na ginagamit niya ang kanyang katalinuhan na kailanman ang Diyos na nag-iisang tagapaglikha, yung tunay na Diyos, kailanman ay hindi siya nakararanas ng anumang kapaligiran. Isa pa sa katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung tunay at bukod tanging nag-iisang tagapaglikha. Walang sino man ang maaring makakita sa Kanya. Isa sa kanyang katangian na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang Allah ay hindi natutulog. Bakit? Kasi ayaw niya
Hindi, sapagkat hindi angkop sa kamaharlikhaan ng Allah na siya ay matulog. Hindi tayo pwedeng magtangi sa Allah ng anumang mga katangian na hindi angkop sa kanyang kamaharlikaan. Sapagkat ang Allah, isa sa kanyang katangian ay As-Salam. Ang ibig sabihin ng As-Salam, ligtas sa anumang di kaganapan, ligtas sa anumang kakulangan, ligtas sa anumang pangangailangan. Kaya ang Allah ay ganap, walang kapintasan. Upang maunawaan halimbawa ng isang tao kung ano ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi may mga taong nagsasabi na ang Diyos ay nagkatawang tao para maranasan niya kung ano ang nararanasan ng isang tao, o di kaya sa kanilang katuwiran ay nagkagulo raw sa ibabaw ng kalupaan. At dahil dito, ang Diyos ay bumaba sa lupa at siya ay nagkatawang tao. Halimbawa, ang cellphone na ito ay nilikha ng isang inhinyero. Kung sakaling nagkaroon ng kasiraan sa cellphone na ito na ginawa ng isang inhinyero, kinakailangan bang maging cellphone ng isang inhinyero para magawa niya ang kasiraan ng cellphone? Walang sino mang ang taong nagtataglay ng katinuan na kinakailangang maging cellphone ng isang inhinyero. Dahil kahit na siya ay nananatili sa kanyang pagiging isang inhinyero, sa kanyang pagiging isang intelihente, ay kaya niyang gawin ang kasiraan ng cellphone kahit na siya ay hindi maging isang cellphone. Ang pinag-uusapan lamang natin dito ay ang isang intelihente na nilikha ng Allah na katulad ng isang inhinyero na hindi natin kayang isipin at arukin na siya ay kinakailangang maging katulad ng kanyang nilikha para masolve niya, maisaayos niya ang kaguluhan sa ibabaw ng kalupaan. Isa sa katangian ng Allah na tulad ng binanggit, katotohanan ng Allah ay hindi natutulog sapagkat hindi angkop sa kanyang kamaharlikaan ng matulog. Ang Allah ay may harang na liwanag. At dahil sa kaningningan nito, ito ay parang nagiging apoy. Kapag inalis mo ang harang sa mukha ng Allah na liwanag, ay merong panibagong liwanag ang mukha ng Allah na susunugin ang lahat ng bagay na ito. Anong ibig sabihin ito? Meaning, walang sinuman ang maaring o ang sinuman ang nakakita sa Allah o walang sinuman ang maaring makakita sa Allah. Bakit? Sapagkat ang liwanag pa lamang ng kanyang mukha ay nakasusunog na. Pinatunayan din ito sa banal na Quran. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. Nung si Moses ay hiniling niya sa Allah na kanyang sinabi, "O Allah na aking tagapaglikha, ipakita mo sa akin ang iyong sarili nang sa ganon ay mapagmasdan kita." Ano ang sinabi sa kanya ng Allah? Hindi mo ako maaring makita. Bagkos ay pagmasdan mo ang bundok, kapag ito'y nanatili sa kinalalagyan nito, makikita mo ang aking sarili. Subalit nung ipinakita ng Allah ang kanyang bahagi lamang sa bundok, nadurog ang bundok at nawalan ng ulirat si Musa, meaning si Moses. At nang siya'y nagkamalay, ano ang kanyang sinabi? Luwalhati sa iyo, ibinabaling ko sa iyo ng may pagsisisi ang aking sarili at ako ang kauna-unahan sa mga mananampalataya. Kaya itong tinatawag nating ang mukha ng Allah, na merong liwanag ang mukha ng Allah na nakasusunog, ito ay nananatili pa rin nakasulat sa pinangahawakan ng mga Kristiyano.
Sa lumang tipan na halimbawa, ano ang sinabi ng Diyos? At kanyang sinabi, kailanman ay hindi mo maaring makita ang aking mukha sapagkat walang sino man ang taong nakakita sa akin ng nabuhay. Kaya maiintindihan lamang natin ang mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag ibinalik natin ang ating sarili sa tunay na katuruan. Kasi tulad nga ng binanggit ko sa unang pahayag ko, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Nung napakialaman na at nagkahiwa-hiwalay na ang mga nag-aangking tagasunod na Jesus na tinatawag nilang mga Kristiyano ang kanilang mga sarili, ang Allah sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang biyaya na tinatawag na rahma, ay ipinahayag ang banal na Quran. At hindi namin ibinaba sa iyo o Muhammad, meaning ang aklat, kundi upang linawin ng malinaw na pagkakalinaw ang hinggil sa mga bagay na hindi nila napagkakasunduan sa isa't isa. Kaya nawala na rin ang hinggil sa tunay, dalisay at ganap na katangian ng tunay at bukod tanging Diyos na nag-iisang tagapaglikha. Bagamat kapag pinag-aralan natin ang ilang mga talata, na tulad halimbawa sa Juan 5:37 na kung saan sinabi ni Jesus ang Ama sa kanyang sarili na siyang nagsugo sa akin kailanman ay hindi niyo narinig ang kanyang tinig sa lahat ng pagkakataon. Na siya ang tumitistigo hinggil sa akin na kailanman ay hindi niyo narinig ang kanyang tinig sa lahat ng pagkakataon at kailanman ay hindi niyo nakita ang kanyang anyo. Kaya dito ang mga Muslim, hindi nila tinatanggihan in totality kung ano ang katuruan na naiwan o kung ano man ang bahagi o pinaniniwalaan ng mga nag-aangking Kristiyano o ng mga nag-aangking meron silang mga kasulatan. Pinaniniwalaan namin ang iba kapag ito ay pinatunayan ng Quran at tinatanggihan namin ang iba sapagkat ito ay hindi talaga tunay na nakasulat sa mga naunang kasulatan ng mga propeta. Kaya dito nililinaw na isa sa katangian ng nag-iisang tagapaglikha, walang sino man ang maaring makakita sa kanya. Ang isa pa na dapat natin isaalang-alang, ang tunay at bukod tanging Diyos na nag-iisang tagapaglikha. Kung ihambing natin ang daigdig ay isang parang maliit lamang na bula, parang isa lamang itong kasing liit ng isang garbanzos o tinatawag na gisantes. At ito ay nakalutang sa kalawakan at alam naman natin na ang kalawakan ay punong-puno ng mga dakilang mga planeta at mga bituin. Nandiyan ang solar system, ang quasars, ang mga galaxies, ang mga universes at ang mga Milky Ways. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. sila na mapagtambal sa pagsamba sa Allah ay sinukat nila ang katangian ng Allah na hindi naman karapat-dapat para sa Kanya. At sabi ng Allah bilang pagkapatuloy, at sa araw ng muling pagkabuhay ay hahawakan ng Allah ng napakahigpit sa pamagitan ng kanyang kamay ang daigdig at titiklupin niya. Meaning hahawakan niya ng napakahigpit ang daigdig at titiklupin niya ang mga kalangitan. Kapag tiniklop ng Allah ang mga kalangitan, ibig sabihin wala siya sa kanyang tiniklop. Siya ay kataas-taasan. Kaya itong tinatawag nating planet Earth ay napakaliit lamang sa paningin ng Allah. Kung ito'y napakaliit lamang sa paningin ng Allah, nasan yung Diyos na nagkatawang tao? Gayong ang Allah ay napakadakila at napakalaki at hindi siya maaring magkasya sa kanyang nilikha. Dahil itong mga heavenly bodies na nakikita natin sa kalawakan bagaman tayo ay nakalutang, ito ang pinakamababang kalangitan at meron pang 7 magkakapatong-patong na kalangitan na ang bawat pagitan nito ay 500 taon.
na paglalakbay. Ang una at ang ikalawa, 500 taong paglalakbay. Ganon din ang ikalawa at ikatlo. Ganon din ang ikatlo sa ikaapat at ang pagitan ng ikaapat sa ikalima o ang pagitan ng ikaapat at ikalima, ang ikalima at ikaanim at ang ikaanim at ikapito, ang bawat pagitan nito ay 500 paglalakbay. Hindi pa kasama ang bawat kalangitan. Ito ay titiklupin ng Allah sa araw ng muling pagkabuhay. Luwalhati sa Allah ang kataas-taasan hinggil sa mga itinatambal sa Kanya bilang Kanyang katambal na wala namang karapatan at hindi karapat-dapat sambahin. Kaya ipinapakita rin ng Allah na ang Allah ay hiwalay sa Kanyang nilikha, hindi siya pwedeng magkatawang tao. Kasi kaya bang tanggapin ang kaisipan ng sinumang tao na ang Diyos na ganap na makapangyarihan ay pwede ba siyang patayin ng isang kriminal? Kaya ipinakikita ng mga talata hinggil sa katangian ng Allah na siya ang kataas-taasan, na siya ay hiwalay sa kanyang mga nilikha at hindi siya pwedeng pumasok sa napakaliit. Gayong sa araw ng muling pagkabuhay, ito ay kasing liit lamang ng isang butil na buto na tulad ng gisantes o garbanzos. Kaya itong mga quasars, galaxies, mga Milky Ways, universes, solar system, kasama ang planet Earth, at marami pang mga dakilang mga planeta at mga bituin na hindi pa nagagalugad, ang lahat ng ito ay nasa pinakamababang kalangitan. At sa itaas nito ay 7 na magkakapatong-patong sa isa't isa at ito ay titiklupin ng Allah. At ang Allah ay hiwalay sa kanyang nilikha. At mababasa rin natin ang kapaliwanagan na kung saan sumasang-ayon ang isa sa mga talata ng Biblia. Halimbawa sa unang mga hari 8:27, katotohanan ba na ang Diyos ay tatahan sa lupa pagmasdan kung ang langit at ang pinakamataas na langit ay hindi ka magkasya? Paano pa kaya sa tahanang ito na aking itatayo? Kaya dito malalaman natin upang hindi tayo magkamali ng pagsamba. Yung liwanag pa lamang ng mukha ng Allah ay nakakasunog na tulad ng binanggit. Ibig sabihin, hindi nakaaabot ang liwanag ng mukha ng Allah sa kanyang mga nilikha kung hindi ay masusunog dahil ang lahat ng bagay na aabutin nito ay masusunog. At the same time, isa sa katangian ng Allah, napakaliit lamang ng daigdig at ito ay bahagi lamang sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi siya maaring magkasya rito sapagkat siya'y napakadakila at napakalaki. Ang mga binabanggit lamang natin dito ay ang mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, tulad halimbawa, hinggil sa mga salita ng Allah. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Kung ang lahat ng puno sa ibabaw ng daigdig ay tinabas at ginawang panulat, at ang tinatawag na karagatan ay ginawang tinta, at nagdagdag pa ng palibagong karagatan upang isulat ang mga salita ng Allah, ang lahat ng ito'y mauubos, subalit ang salita ng Allah ay walang pagkaubos. Katotohanan ng Allah ang ganap na makapangyarihan, na kataas-taasan, na punong-puno ng karangalan, na walang sino man ang makagagapi sa Kanya. At siya ang tinatawag, ang maalam na inilagay niya ang lahat ng bagay sa ganap at karapat-dapat itong kaayusan. Kaya dito ang tinalakay natin ay ang mga salita ng Allah. Hindi natin pinag-uusapan dito ang Allah mismo. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang kanyang mga katangian at sa pamagitan ng kanyang mga katangian na walang kahalintulad at hindi maaring ihambing sa kahit na kanino paman. Sabi nga ng Allah, "Laysa kamithlihi syai wa huwas samiul basir." Ang Allah, siya'y walang kahalintulad na kahit na ano paman, siya ang walang hanggang nakaririnig at walang hanggang nakakakita. Kaya sa pamagitan ng mga katangian,
mababatid natin na ang Allah ay kaiba sa alinman sa kanyang mga nilikha. Kung sabihin natin merong nauna pa sa simula't simula pa lamang, isa sa naging kontrobersyal na usapin sa pagitan ng mga Kristiyano at ng mga Muslim ay ang kagalang-galang na si Jesus. Alam naman natin sa paniniwala ng mga Kristiyano, 90% ng mga Kristiyano na tulad ng pinanggalingan ko, si Jesus ay isang Diyos at anak ng Diyos. Subalit merong 5% hanggang 10% na tulad ng saksi at mga iglesia, si Jesus sa kanila ay isang propeta. Kaya ang mga Kristiyano ay nahati sa dalawa. Isa sa kadahilanan, dahil sila ay nahati sa ganitong pananaw, kanilang ikinakatuwiran na si Jesus sa simula't simula pa lamang ay naroroon na. Ano ang maaring ibahagi ng Quran hinggil dito? Lahat tayo sa simula't simula pa lamang ay naroroon na. Kasi ang Allah, siya ang tinatawag na Badi'. Badi'us samawati wal ardi wa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ang Allah ang nagpanimula ng lahat. Meaning, sa Kanya tayo nagmula lahat. Siya ang lumikha sa atin. Kaya sa simula't simula pa lamang na hindi pa tayo nag-e-exist sa ibabaw ng kalupaan, ay naroon na tayo sa kaalaman ng Allah. Naroon na tayong lahat sa Allah sa simula't simula pa lamang, hindi lamang sa Jesus. At sinabi rin ng Allah sa Quran, sa ikalawang kabanata 155 hanggang 156, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Katotohanan sa Allah tayo nagmula, siya ang nagmamay-ari sa atin, siya ang lumikha sa atin, siya ang nagpanimula ng lahat ng bagay, at katotohanan sa Kanya rin tayo magbabalik. Tulad ng sinabi ko kanina, ang Allah ang nagpanimula ng lahat, ang Allah ang nagpanimula ng mga kalangitan at kalupaan. Kapag siya'y nagtakda ng isang bagay, sinasabi niya lamang dito, mangyari at ito ay kaagad na mangyayari. Kaya kung lahat tayo ay nasa sa Allah, nasa simula't simula pa lamang, bakit si Jesus lang sa atin ang naging anak ng Diyos? Bakit siya lang ang naging Diyos sa ating pananaw? Gayong sa simula't simula pa lamang ay naroon na tayong lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad na rin bawa ng mga anghel. Mas unang nilikha ang mga anghel kaysa sa tao. Subalit nung nilikha ang anghel sa simula't simula pa lamang ay hindi sila namatay, hindi sila kumain, hindi sila natulog, hindi sila nagkamali, hindi sila nagkasala, wala silang kasarian at hindi nabago ang kanilang kaanyuan at hindi sila namatay at kailanman ay hindi sila natulog. Mano pa kaya kapag sinabi natin ang Diyos ay natulog, ang Diyos ay namatay, ang Diyos ay kumain, gayong hindi ito katangian ng mga anghel. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Batay sa pagkakasalin, pagmamay-ari ng Allah ang mga dominion sa mga kalangitan at gayon din sa kalupaan at ang namang nasa pagitan ng mga ito. Nililikha niya ang anuman na kanyang nais at siya ang may kakayahan na gawin ang lahat ng bagay. Yes, totoo. Ang Allah ay lumikha ng isang nilalang na nagmula sa isang babaeng berhen na natili sa sinapupunan, lumabas sa isang batang sanggol at unti-unting lumaki. Siya ang kagalang-galang na si Jesus. Subalit sa kasaysayan din ng sangkatauhan, meron ding nilikha ang Allah na isang tao na isang mama kaagad at hindi dumaan sa proseso ng unti-unting paglaki. At ito ay si Adam. Si Adam ay nilikha ng walang ama at gayon din wala rin siyang inang pinagmulan. At mula kay Adam ay hinugot ang tadyang at nilamnan at ito ay tinawag na si Hawa o tinatawag na si Eva. Sa makatuwid, nilikha ng Allah si Eva mula sa isang lalaki at si Jesus naman ay nilikha mula sa isang babae at si Adan naman ay walang lalaki at walang babae na nilikha. Walang pinagmulan. Yakhluqu may yasha. Nililikha niya ang anuman na kanyang nais, hindi para sambahin. Sapagat ang sino mang sumamba sa mga nilikha ng Allah ay sa impyernong apoy siya magpasawalang hanggan. Ipagbabawal sa kanya ang
paraiso o ang tinatawag na hardin at ang kanyang magiging tahanan ay impyernong apoy. Sapagkat ito ay nilikha ng Allah upang magkaroon ng matibay na pananalig ang bawat isang nilikha na ang Diyos na tunay at bukod tangi na karapat-dapat lamang sambahin ang siyang may kakayahan na likhain ang anuman na kanyang nais, hindi para sambahin at hindi para itambal sa kanyang pagiging Diyos sa nag-iisang tagapaglikha. Kaya bilang pangbuod, siya na tunay na Diyos ay bukod tangi sa kanyang mga katangian. Meaning wala siyang kahalintulad. Walang sino man ang maaring maihantulad sa kanya. Walang anumang pagsasalarawang pangtao o pangnilikha ang maaring itangi sa kanya. Lahat ng merong katangiang pangnilikha, lahat ng merong katangiang pangtao ay hindi Diyos na tagapaglikha. Ito'y bahagi lamang ng kanyang mga nilikha. At kung ihambing natin, meron pa rin mga ilang talata sa Biblia na kung saan tulad sa mga bilang Numbers 23:19 na kung saan ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling at hindi rin anak ng tao na siyang nagsisisi. Subalit kapag pinag-aralan mo naman sa Genesis 6:6, ang Diyos ay nagsisi sa pagkakalikha niya sa tao sa ibabaw ng kalupaan at siya ay nagdalamhati sa kanyang puso. Paano ito mangyayari? Gayong ang isa sa katangian ng Diyos na nag-iisang tagapaglikha ay ganap. Hindi niya pa nililikha, hindi pa nag-e-exist ang lahat, ay alam niya na kung ano ang mangyayari sa kabilang buhay. Paano natin sasabihin nagsisi ang Diyos sa pagkakalikha niya sa tao, gayong ang lahat ng bagay ay itinakda na niya. Kaya may mga bagay na kung saan nawala na sa tunay na katuruan. Ang ibig kong sabihin, nung napakialaman ang tunay na katuruan in totality, bagamat merong pang mangilan-ngilan na sumasang-ayon hinggil sa katuruan ng lahat ng mga propeta, gayon din sa katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulad halimbawa sa Oseas, sa English ay Hosea 11:9, na kung saan sinabi ng Diyos, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Maging sa Malakay 3:6, ang Diyos ay hindi maaring magbago. Ibig sabihin ng hindi maaring magbago, ang Diyos ay hindi pwedeng maging nilikha, hindi siya maaring magkatawang tao, siya ay nananatili sa kanyang pagiging mismo. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ang inyong mga sinasamba bukod sa Kanya o bukod sa Allah ay mga inimbentong pangalan lamang. Kayo at ang inyong mga ninuno na kung saan ang Allah ay hindi nagbaba ng anumang kapahintulutan. Ang pag-aatas ay para lamang sa Allah. Ipinag-utos niya sa inyo na wala kayong sasambahin kundi siya. Ito ang matuwid na reliyon. Meaning, ang matuwid na reliyon ay hindi yung pagsamba sa kung sino-sino paman. Kundi ang matuwid na reliyon ay ang dalisay at bukod tanging pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha, sa Allah. Subalit karamihan sa mga tao ay hindi nakababatid. Dito nga sa kontrobersyal na usapin, halimbawa, may mga taong naniniwala na si Jesus ay Diyos dahil siya ay nilikha sa pamagitan ng Espiritu. Bagamat kapag pinag-aralan natin ang Kabanata 19 na ang talata ay 22, فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. yun ang nakalagay sa banal na Quran.
batay sa pagkakasalin at nagdalang tao si Maria. Pagkatapos hipan ni Anghel Gabriel ang kanyang kasuotan sa gawing dibdib na bahagi, hanggang sa ang pag-ihip na ito ay umabot sa kanyang sinapupunan, at dahil doon ay nangyari ang pagdadalang tao. Ang ibig kong sabihin dito, si Jesus ay nilikha sa pamagitan ng Espiritu. Espesyal na Espiritu na inihinga sa kasuotan ni Birheng Maria, at nang umabot sa sinapupunan, siya'y nagdalang tao, kaya ito ay tinatanggap ng mga Muslim. Si Jesus ay nilikha sa pamagitan ng Espiritu sabagat ito nakalagay sa banal na Quran. Ganon din ang pagkakalikha kay Adam. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Sinabi ng Allah, at akin siyang hinugis, inanyuan ng ganap, at pagkatapos ay inihinga ko sa kanya ang aking espiritu. Kaya nagkaroon ng buhay si Adam dahil dun sa espiritu mismo ng Allah na inihinga sa kanya. At ito'y inulit muli. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Sa makatwid siya ang Allah ay inanyuan siya, meaning hinubog siya ng ganap, at pagkatapos inihinga sa kanya ang kanyang espiritu. Kaya si Jesus batay sa Quran ay nilikha sa pamagitan ng espiritu. Si Adam, inihinga ang espiritu mismo ng Allah, kaya siya nagkaroon ng buhay. At batay din sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Sahih Muslim, na kung saan sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kama qala Rasul, ang hinggil sa paglikha sa bawat isa sa inyo ay nilikom siya sa sinapupunan ng kanyang ina ng unang 40 araw. Meaning, ito ay pinagsamang similya na tinatawag na nutfa, na namuong dugo na kasing liit ng isang subo ng laman na pulang-pula at malapot na malapot. Pagkatapos ito ay naging alaka, meaning pagkatapos uli ng panibagong 40 araw, ito'y naging malalambot na mga buto. At pagkatapos ng muling panibagong 40 araw na tinatawag na mudga, ang mga malalambot na mga butong ito ay nilamnan, at pagkatapos ng 40, ibig sabihin 120 days, ang Allah ay nag-utos ng anghel, at ang anghel ay bumaba at inihihinga ang espiritu sa kunla, na kung kaya ang lahat ng mga nilikha ay nilikha sa pamagitan ng espiritu. Kaya ano ang sabi ng Allah sa banal na Quran hinggil dito bilang pangkalahatan? يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله. Sabi ng Allah, o kayo na mga tao ng kasulatan, o kayo na mga Kristiyano, huwag kayong magbalabi sa inyong relihiyon, na sabihin ang hinggil sa Allah, kundi pawang katotohanan lamang. Ang Misaya, ibig sabihin si Isa, si Jesus na anak ni Maria, ay hindi higit kaysa sa sugo ng Allah. Siya ay tinawag sa Quran bilang salita. Bagamat lahat tayo bilang pangkahalatan, tayo ay naging tayo, meaning nag-exist tayo rito sa ibabaw ng kalupaan, at ang lahat ng mga bagay dahil lamang sa pag-aatas ng Allah na kun fayakun. Subalit ito si Isa alayhisalam na tinatawag nating Jesus, siya ay tinawag sa titulong salita sapagkat siya'y nabuo sa punla ng walang pinagsamang similya, sa pamagitan ng pag-aatas na kun fayakun mangyari, at ito ay kaagad na nangyari sa pamagitan lamang ng pag-aatas ng Allah. Tinawag din si Jesus na Ruhullah, Espiritu ng Allah.
Ibig sabihin, ang Espiritu ng Allah ay isa sa mga natatanging nilikha ng Allah na kung saan iniihip niya ito kay Adam na kahit na walang namagitan na pagtatalik o pinagsamang similya, siya ay nagkaroon ng buhay. Ganon din ang espesyal na Espiritong ito ay inihinga kay Birheng Maria na wala ring pinagsamang similya at ito'y umabot sa kanyang sinapupunan na kung kaya sa pamagitan ng himala, siya ay nabuo bilang isang batang sanggol. Kaya si Jesus ay tinawag na waruhun minh, espiritu mula sa kanya dahil sa kanyang kaimahimalang pagsilang. At sinabi pa ng Allah bilang karagdagan, sa makatuwid maniwala kayo sa Allah at sa kanyang mga sugo. Kaya ito ang aming paniniwala. Si Jesus ay nilikha sa pamagitan ng Espiritu, si Adam ay nilikha rin sa pamagitan ng Espiritu, at ang lahat ng mga tao ay nilikha o ang lahat ng mga buhay ay nilikha rin sa pamagitan ng Espiritu. Ang nag-iisang Diyos ay nag-iisang tagapaglikha. Siya'y bukod tangi lamang. Wala siyang anak. Paano siya magkakaroon ng anak? Wala naman siyang asawa. Paano siya magkakaroon ng anak? Gayong lahat tayo ay nagmula sa Allah. Lahat tayo ay nagmula sa Kanya. Pag pinag-aralan natin ang iba't ibang henerasyon, matutuklasan natin na tulad halimbawa ng kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga Quraysh na mga pagano ay nagtuturing na ang mga anghel ay anak na babae ng Allah. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. Bilang pagsisinungaling, ginawa nila ang mga anghel sa kanilang mga sarili na alipin ng pinakamahabagin na Allah. Ginawa nila itong mga babae, gayong ang mga anghel ay walang mga kasarian. Saksi ba sila habang ginagawa ang mga anghel para sabihin nila ito ay merong kasarian? Ito ang magiging ebidensya laban sa kanila at sila ay tatanungin hinggil dito sa araw ng muling pagkabuhay. Ito kasing mga tinatawag na mga musyrikun, ang mga nagtatambal sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw nilang magkaroon ng anak na mga babae. Ang gusto lamang nila ay anak na kalalakihan. At yung ayaw na ayaw nila sa kanilang mga sarili, yun ang itinatangi nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lamang sa henerasyon nila, nagkaroon ng tinatawag na ganitong paniniwala. Ang mga Hudyo rin ay nagturing ng Allah ay merong anak. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. At sinasabi ng mga Hudyo, si Uzair ay anak ng Allah. At sinasabi naman ng mga Kristiyano, ang Mesaya ay anak ng Allah. Ano ang sabi ng Allah? Ito'y kanilang kasabihan sa kanilang mga bibig, na tinularan nila ang mga yaong walang pananampalataya na nauna sa kanila. Gayong ang sumpa ng Allah ay sumakanila, meaning yung mga naunang henerasyon na tinutularan nila dahil sa itinuturing nila bilang pagsisinungaling ng Allah ay merong anak, kaya sila ay nasa ilalim ng sumpa ng Allah. Tinutularan ng mga Hudyo at mga Kristiyano ang mga nasa ilalim ng sumpa ng Allah. Paano magkakaroon ang Allah ng anak gayong lahat tayo ay nagmula sa Kanya at siya ay ligtas sa anumang kakulangan? Wala siyang kasarian. Siya ay isang ganap. Wala siyang pangangailangan. Kapag siya'y nagtakda ng isang bagay, sinasabi niya lamang dito, mangyari at ito ay kaagad na nangyayari. At may mga talata kung ihambing din natin sa kasulatan ng Biblia, tulad halimbawa sa Exodo 4:22, at iyong sasabihin kay Pharaon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak at aking panganay. Pero pag tinignan mo naman sa Jeremiah 31:9, ganito naman ang nakasulat, ako'y pinakaama sa Israel at ang Ephraim
ang aking panganay. Sino ngayon sa kanila ang panganay na anak ng Diyos kung ito ay literal? Sa katotohanan, ito ay patungkol lamang sa pagiging hinirang at kaibig-ibig na tinatawag na propeta o dakilang sugo ng Allah. At gayon din si Jesus. Sinabi ni Jesus, ako ay pupunta sa aking ama, sa inyong ama, at aking Diyos sa inyong Diyos. At dito malalaman natin, pinagsabihan din ni Jesus ang kanyang mga tagasunod sa Biblia, huwag kayong tumawag ng sino mang ama sa kalupaan, sapagkat wala kayong ama kundi isa ang Diyos na nasa langit. Ito'y mababasa rin natin. Ang isa sa pinaka-sentro ng kaligtasan ng mga Kristiyano, ang ginagamit nilang John 3:16, na kung saan si Jesus ay tinawag nilang the begotten Son. Pero kapag pinag-aralan natin, ang kauna-unahang tinawag na begotten ay si Propeta David. Si Propeta David sa Psalms 2:7 ang kauna-unahang tinawag na begotten Son bago tinawag si Jesus. Sa John 3:16, ito yung pinaka-sentro ng paniniwala ng ilan sa mga preacher, lalong-lalo na ang mga born again. Hindi sinabi sa kanila na ang salitang begotten Son ay inalis na sa Biblia. Kapag pinag-aralan natin halimbawa yung New Revised Standard Version, saka yung tinatawag na New American Bible, wala na sa mga nabanggit na mga Biblia ang salitang begotten, subalit yung salitang begotten na patungkol kay Propeta David sa Psalms 2:7 ay naroon pa rin kapag tinignan natin. Kaya dito, natuklasan ng mga scholar ng mga Kristiyano na itong begotten Son ay ipinasok lamang at wala ito sa original na scripture. Kaso nga lang, hindi ito alam ng mga tagapangaral. At dahil sa hindi ito alam ng tagapangaral, ito pa rin ang kanilang itinuturo sa kanilang mga tagasunod. Inuulit ko, kung gusto nyong maligtas, sa diksikin nyo, inalis na ang salitang begotten Son sa New Revised Standard Version, saka sa tinatawag na New American Bible, sapagkat ito ay nanghimasok lamang sa original na teksto at wala ito sa original. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, isang pagkakasala o naging walang pananampalataya ang sinumang nagsabi na ang Allah, siya ang Misaya na anak ni Maria. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, sino sa inyo ang magkakaroon ng kahit nakatiting na kapangyarihan kapag winasak ng Allah ang Misaya na anak ni Maria, ang kanyang ina at ang lahat ng mga nasa ibabaw ng daigdig ng magkakasabay, at pagmamay-ari ng Allah ang lahat ng mga dominion sa mga kalangitan at kalupaan at ang lahat ng mga nasa pagitan ng mga ito, nililikha niya ang anuman na kanyang nais at siya ang may kakayahan na gawin ang lahat ng bagay. Kaya ang Allah ay nagsabi, batay sa isinalaysay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang anak ni Adam ay tinanggihan ako at siya ay walang karapatan hinggil dito at ininsulto niya ako at siya rin ay walang karapatan hinggil dito. Hinggil sa pagtanggi niya sa akin na kanyang inaangkin sa kanyang sarili na hindi ko siya kayang buuin muli o ibalik muli sa orihinal niyang kaanyuan sa araw ng muling pagkabuhay, gayong ito'y napakadali lamang para sa Allah. At sa pag-iinsulto niya sa akin na inangkin niya na ako ay nagkaroon ng anak, luwalhati sa akin, luwalhati at kapuri-puri na karapat-dapat at bukod tangi na para lamang sa akin.
Hindi angkop sa aking kamaharlikaan na ako ay magkaroon ng asawa at magkaroon ng anak. Paano nga magkakaroon ng asawa at anak ang Allah? Gayong lahat tayo ay nagmula sa Kanya. Siya ang tinatawag na Badi', ang pinagmula ng lahat ng mga nilikha. Kung lahat tayo nagmula sa Kanya, bakit hindi tayo naging mga Diyos lahat? At bakit hindi tayo naging mga anak ng Diyos? At bakit si Jesus lang? Sa katotohanan, ang tawag sa atin ay mga nilikha ng Allah at ang tawag sa mga dakilang mga propeta at mga sugo ay kagalang-galang na mga alipin ng Allah kapag tayo ay naniwala sa kanilang katuruan na dinala, magmamana tayo ng paraiso, ang tinatawag na buhay na walang hanggan. At sinabi rin sa Sahih Muslim at Sahih Al-Bukhari na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala nang higit pa na merong malawak na pagpapasyensya nung narinig niya ang insulto, kundi ang Allah. Kahit na itinatangi sa kanya na meron siyang anak, kahit na ganun pa ang ginagawa ng mga tao sa kanya, pinagkakalooban pa rin sila ng kabuhayan at kalusugan. Kaya dito, nakita ng bawat isa kung papaano kalawak ang pangunawa, ang pagpapasensya ng Allah, na kahit na sila ay sumasamba sa iba, sinasabi nilang ang Allah ay merong anak bilang pang-iinsulto at pagsisinungaling, pinagkakaluban pa rin sila ng kabuhayan. Meron pa rin mga mayayaman, meron pa rin mga professional mula doon sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allah. Isa rin sa kahulugan ng dalisay na pagsamba ay ipinagbabawal ang pagsunod sa maling katuruan. Meaning, salungat sa kahulugan ng dalisay na pagsamba at itinuturing na Diyos bukod sa Allah ang sinumang sinusunod nila sa maling katuruan. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Sila na mga Hudyo at mga Kristiyano, itinuturing nila ang kanilang mga scholar, ang kanilang mga rabbay, ang kanilang mga monks, ang kanilang mga pare, ang kanilang mga preacher, ang kanilang mga diakono. Itinuturing nila itong mga Diyos. Itinuturing nila itong mga Panginoon na sinasamba bukod sa Allah. At gayon din ang Messiah na anak ni Maria, itinuturing din nilang Diyos na sinasamba. Gayong ipinag-utos sa kanilang lahat na wala silang sasambahin kundi ang Allah. Walang sino man kundi ang nag-iisa at bukod tanging tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Luwalhati at papuri sa Allah ang kataas-taasan hinggil sa kanilang ginagawang pagtatambal o pagsisinungaling na itinatambal nila ang mga sinasamba nila na walang kakayahan at walang kapangyarihan sa kanyang kadakilaan at bukod tanging sinasamba. Sa katunayan, nung ito ay ipinahayag ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merong isang Arabong scholar ng Kristyanismo na si Adi ibn Hatim na siya ay nagmuslim, na siya ay isa sa mga scholar ng Kristyanismo noon. Sinabi niya sa propeta na hindi naman talaga sinasamba ng mga Kristiyano ang kanilang mga pinuno. At sinabi ng propeta, totoo na hindi nila sinasamba sila. Subalit kapag sila ay nag-utos o nagpahintulot ng isang bagay na itong ipinahintulot nila sa katotohanan, ito ay ipinagbawal at sinunod nila, at ang ipinagbawal ay ipinahintulot nila, meaning ang
ipinahintulot ay ipinagbawal nila, at ang ipinagbawal ay ipinahintulot nila, at ang pagsunod nila sa ganitong katuruan ay nangangahulugan ng pagsamba sa kanila. Kaya hindi nangangahulugan na literal na sinasamba ng isang tao ang isang rebulto para akusahan siya na siya ay sumamba sa iba bukod sa Allah kapag siya ay sumunod sa maling katuruan, tulad halimbawa sa labas ng Islam, ang mga ipinagbawal ay ipinahintulot, at ang mga ipinahintulot ay ipinagbawal na tulad ng pag-aasawa o ang tinatawag na pag-aasawa ng parehas ng kasarian, ang pagpapahintulot ng pagkain ng mga ibinabawal na pagkain, ang pagsunod sa mga pinuno, sa mga scholar ay nangangahulugan ng pagsamba sa kanila. Kaya ang mga karumal-dumal sa paningin ng Allah at sukdulang kasamaan na tinatawag na shirk o pagtatambal o paglagay ng katambal sa pagsamba sa Allah o pagsamba sa Allah bukod sa pagsamba sa iba bukod sa Allah, ito'y binubuo ng paniniwala sa mga pamahiin, paniniwala sa mga agimat, sa mga panguhula, sa mga horoscope, sa Pongsu, sa Golden Buddha, ang paggamit ng intermediary, intercessor o tagapamagitan na tulad ng pangumpisal, paggamit ng mga rebulto, kung hindi man sinasamba halimbawa si Jesus, si Moses, si Muhammad o sino mang mga propeta, subalit sinasabi nila ang lahat ng aming mga panalangin at ang lahat ng aming mga gawa ay ipinapadaan namin kay Jesus na aming tagapagligtas. Ang lahat ng ito ay sukdulang kasamaan at lahat sila'y mananatili sa impyerno ng apoy magpasawalang hanggan, kabilang pa ang mga ibang nabanggit kanina. At ang katibayan nito ay makikita pa rin natin sa kasulatan na halimbawa ng mga Kristiyano. Isang halimbawa ng pamamagitan na kung saan itatanggi na Jesus ang gagawing pamamagitan o ang ginawang pamamagitan ng mga tao sa Kanya. Marami sa akin ang tatawag ng Panginoon. Panginoon means Rabbi, Rabbi. Marami sa akin ang tatawag ng guro, master, master sa araw na yaon. Hindi baga sa pangalan mo nagsigawa kami ng mga propesiya? Sa pangalan mo ay nagpalayas kami ng mga demonyo? Sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng mga kamanghamanghang kababalaghan? At kung magkagayo ipapahayag ko sa kanila, magsilayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakakikilala. Kayong mga nagsipaggawa ng mga katampalasanan. Kaya dito, kabilang sa kasukdulang kasamaan at karumal-dumal na walang kapatawaran at immortal na kasalanan ang paggamit ng tagapamagitan, intercessor o intermediary, kabilang ito sa paglalagay ng katambal sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito may mga paghamon sa Quran. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Sinabi ng Allah batay sa pagkakasalin, katotohanan ang kahalintulad ng kay Jesus sa paningin ng Allah ay yaong kahalintulad ng kay Adam. Nilikha niya si Adam mula sa alabok, pagkatapos kanyang sinabi, mangyari, at ito ay kaagad na nangyari. Kaya kung ano yung pagkakalikha kay Adam na sinabi lamang dito na kun fayakun, ganun din ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Jesus sa pamagitan din ng pag-aatas na kun fayakun si Jesus ay naging si Jesus. Ito ay ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kapanahunan na kung saan ang mga bishop ay dumalaw sa Medina upang makipagtalakayan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay naganap noong kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ang mga Kristiyano na taga Najran kasama ang kanilang mga bishop ay nagpunta sa Medina sa masjid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sila ay nakipag-usap kay Propeta Muhammad upang talakayin ang hinggil sa katangian ni Jesus.
Subalit hindi tinanggap ng mga bishop na si Jesus ay isa sa dakilang lingkod ng Allah, isa sa dakilang sugo ng Allah. Kaya sabi rito ng Allah, "Al-haqqu min rabbika fala takum minal muntarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alaw nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadibin." Batay sa pagkakasalin, ang katotohanan ay mula lamang sa Allah na Rab na tagapaglikha, tagapangasiwa, tagapag-atas, na kung kaya huwag kang pabibilang sa mga yaong nag-aalinlangan, kung sino man sa inyo ang may pag-aalinlangan pagkatapos ipahayag ang buong kaalaman sa iyo, o Muhammad, na si Jesus ay isa sa dakilang sugo ng Allah, siya ay isang lingkod ng Allah, wala siyang kabahagi sa pagiging Diyos ng Allah, at ang kanyang itinuro ay Islam. Kung sino man sa inyo ang may pag-aalinlangan, sabihin mo sa kanila, "Ta'alaw, halina, tayo'y magtipon-tipong lahat, ang inyong mga anak, ang aming mga anak, ang inyong mga kababaihan, ang aming mga kababaihan, ang inyong mga sarili, at ang aming mga sarili." Pagkatapos ay manalangin tayo ng taimtim sa Allah at hilingin natin ang sumpa ng mga yaong hindi nagsasabi ng katotohanan. At ito ay hindi tinanggap ng mga bishop sapagkat alam nila bago pa lamang sila pumunta ng Medina ang fulfillment ng prophecy hinggil sa pagdating ng huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi nila, kapag tinanggap natin ang paghamon ay mawawasak tayo. Kaya hindi nila tinanggap ang paghamon at sila ay bumalik na sa kanilang lugar hanggang sa lumaon ay namatay ang bishop, at nung namatay ang bishop, unti-unting nagmuslim ang mga Kristiyano sa Najran hanggang sa ang Najran ay naging bahagi ng Saudi Arabia. Sa isa pang paghamon ng Allah bilang pag-uutos upang mapatunayan ang pagiging totoo ng katotohanan at pagiging kamalian ng kasinungalingan, sinabi ng Allah, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannamul mauta in kuntum sadikin. Wala yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin." Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, sabihin mo sa mga Kristiyano, sabihin mo sa mga Hudyo, sabihin mo sa mga pagano, kung ang tahanan sa kabilang buhay, ang paraiso na buhay na walang hanggan na nasa Allah ay para lamang sa inyo at hindi para sa lahat ng sangkatauhan sa makatuwid. Hilingin nyo ang sumpa na pagkamatay kung kayo ay totoo sa inyong pag-angkin. Subalit kailanman ay hindi nila ito aasamin sapagkat batid ng kanilang mga sarili ang kasamaan na pinauna ng kanilang mga kamay. Alam ng mga pinuno ng Kristiyano at mga Hudyo ang pagiging totoo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagiging totoo ng Islam. Alam nila ito sa kanilang mga sarili. Kaya hindi nila ilalayon ang sumpa na pagkamatay sa kanilang mga sarili, at ang Allah ang siyang nakababatid kung sino ang gumagawa ng mga katiwalian o ang mga kasinungalingan. Sa isa pang talata, sinabi ng Allah sa 2 kabanata na ang talata ay 111. Sinabi ng Allah, "Kapag ikaw ay hindi isang Hudyo, kapag ikaw ay hindi isang Kristiyano, walang paraiso para sa iyo. Ito'y kanilang bigong pagnanasa. Magpakita sila ng katibayan kung sila'y matapat sa kanilang pag-angkin." 1,435 years na ngayon ang nakararaan. Hawak-hawak ng mga Kristiyano ang Biblia. At ito ay merong 24,000 dialects. Wala kang mababasa sa buong kabibliyahan, sa buong Biblia na nung kapanahonan ni Jesus ay nagturo siya ng kakristyanuhan kasi magiging mali ang Quran. Wala kang mababasa na si Jesus sa kanyang kapanahonan ay nagturo siya ng kakristyanuhan. Walang mababasa sa lahat ng iba't ibang salin na wika ng Biblia. Lumitaw lamang ang salitang Kristiyano sa Biblia nung si Jesus ay wala na sa daigdig, na umabot muna ng 75 to 115 years
after the ascension of Jesus Christ, saka lamang lumitaw ang salitang Kristiyano, hindi nagmuna sa kanyang bibig at hindi niya iminungkahi sa kanyang mga disipulo. Kaya sabi ng Allah, magpakita kayo ng katibayan at walang maipapakita ang kahit na sino paman. Kaya ibalik natin ang ating sarili sa tunay na katuruan, ang dalisay na pagsamba, ang pagsuko ng buong sarili sa nag-iisang tagapaglikha. Ito lamang ang bukod-tangan nating kaligtasan. Kung sino ang nagmamay-ari ng ating buhay, kung sino ang lumikha sa atin, kung sino ang ating pinagmulan, at siya rin ang ating pagbabalikan. Kung sino yung lumikha sa ating lahat, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ibigay natin ang ating buong pagkatao sa Kanya. Meaning, isuko natin ang ating buong sarili sa Kanya at magmamana tayo ng buhay na walang hanggan na tinatawag na hardin o paraiso. Meaning, sa wikang Arabic, mag-Muslim ka, submit, isuko mang yung sarili. Yung buong pagkatao mo ay para lamang sa Allah. Tinatanggap mo si Muhammad bilang sugo ng Allah sapagkat ipinagpatuloy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang naiwan na turo ni Jesus. Ibinalik lamang tayo sa tunay na katuruan ni Jesus at katuruan ng lahat ng mga propeta sapagkat ang sinumang wala sa tunay na turo ni Jesus at sa tunay na turo ng lahat ng mga propeta ay sa impyernong apoy magpakailanman. At mailalagay lamang natin ang ating sarili sa tunay na turo ng lahat ng mga propeta kapag tinanggap natin si Muhammad bilang sugo ng Allah sapagkat pinahayag sa kanya ang katuruan ng lahat ng mga propeta sa pamagitan ng banal na Quran. At tinatanggap din natin na si Jesus ay isang lingkod at isa rin sa sugo ng Allah na siya ay isang salita sa pamagitan ng pag-aatas. Siya ay nabuo bilang si Jesus sa pamagitan ng kahimahimala at siya rin ay tinawag na Espiritu ng Allah sapagkat inihinga ang espesyal na Espiritu at umabot sa sinapupunan ng Berheng Maria at ito ay nabuo at naging isang punla sa sinapupunan at naniniwala rin tayo na ang paraiso ay katotohanan at ang impyerno ay katotohanan kahit na ano ang ating gawa, papapasukin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buhay na walang hanggan. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, o mga nagtatanga ng kasulatan ng mga Hudyo at Kristiyano, huwag kayong magmalabis sa inyong reliyon, kundi kung ano lamang ang siyang katotohanan, at huwag niyong sundin ang pagdanasa ng mga yaong tao na nauna kaysa sa inyo na naligaw at iniligaw nila ang marami at ang kanilang mga sarili mula sa tamang landas. At bilang karagdagan pa rin na sinabi sa ika-53 na kabanata at ang talata ay 28, sinasabi ng Allah hinggil sa pagsamba nila sa iba. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. Wala silang kaalaman. Kundi bagkos ay wala silang kaalaman hinggil dito. Ang sinusunod lamang nila ay haka-haka at walang pag-aalinlangan. Ang haka-haka ay hindi maaring ipanghalili sa katotohanan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po sa inyong lahat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla